Magandang umaga ng Lunes mga kaibigan, August 19, 2024. Update po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please wag po munang kalimutan mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe at pahit ng notification bell para notify at updated ka sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan, dalawang low pressure area po ang ating binabantayan ngayon na posibleng banta sa ating bansang Pilipinas. Isa pong nasa loob ng PAR at isang nasa labas. Unahin natin itong nasa labas mga kaibigan. Wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas pero patuloy natin binabantayan dahil posibleng magbago ang kilos nito at pumasok sa ating bansa, no? Pero as of now, maliit pa yung tsansa at walang epekto ito sa ating mga kaibigan. Samantalang, ito naman pong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay may estimated pong layo ngayon na 630 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Ito pong low pressure area na to mga kaibigan ay yung LPA na binabantayan natin nung mga nakarang araw na lumabas po ng PAR. At ngayon po ay muli itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Malaki rin po yung tsansa na within 24 to 48 hours na ito po yung maging isang ganap na bagyo mga kaibigan. So ngayon pa lamang po, maging handa na tayo sa banda po ng posibleng bagyo na mabubuo sa ating bansa mga kaibigan. At naranasan natin kahit kahapon ng gabi yung bugso po ng malawakang pag-ulan mga kaibigan. Hindi lamang yun dahil sa southwest monsoon mga kaibigan, dahil din yun dito nga po sa low pressure area. So balikan natin mamaya mga kaibigan, meron din tayong forecast weather condition. Ito po yung mga lugar na apektado naman ng southwest monsoon. Sa area po ng Batanes at Babuyan Island, asahan po ang maulap na panahon o kalangitan sa hapon at sa gabi naman mga isolated light rains and heavy rainfalls ang posible nating maasahan mga kaibigan. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So ngayon pa lamang pinag-iingat po tayo sa banta po na ang posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po doon po sa mga mountainous area, sa mga landslide prone area. Mga kaibigan, linisin natin yung mga estero at mga kanal dahil tulad kahapon, isang bugso po ng biglaang pag-uulan na tumagal po ng almost 2 hours mga kaibigan. Ang ilang bahagi po ng ating bansa, especially yung mababang lugar ay nakaranas po ng mahinang pagbaha o mababaw na baha lamang at agad din namang humupa po mga kaibigan. Sana nga ito nga pong bagyo o low pressure area natin binabantayan ay hindi po maging malakas pa kaibigan na bagyo in case po na mabuo. Samantalang sa area ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa mga kaibigan ay apektado naman po ng localized thunderstorm. So asahan po ang maulap na kalangitan sa may bandang hapon at sa gabi naman mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ng ating aasahan. Dahil po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan, yung bugso at bigla ang pag-uulan, nangyayari po yan mga kaibigan kahit wala pong bagyo. So balikan natin mga kaibigan, etong LPA po na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na apektado yung Itbayat, Batanes mga kaibigan. As of now, nasa 30 to 35 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. At masasabi natin ngayon, wala pa naman itong direktang epekto. Pero within 24 to 48 hours, posible po itong lumakas. Ayon na rin po yan sa pag-asa. So maging handa tayo mga kaibigan. In case po na mabuo ito bilang isang bagyo sa ating bansa mga kaibigan, ay posibleng tawagin itong bagyong Dindo o kaya naman po bagyong Enteng mga kaibigan. Hindi po ito international din, bagos ito po ay pangalan sa bagyo sa Pilipinas mga kaibigan. So maging handa tayo. Ayon sa pag-asa mga kaibigan, ngayong buwan ng Agosto, inaasahan po ang isa hanggang 2 bagyo ang pumasok bago po matapos ang buwan na ito. Kung sakali man mabuo ito bilang isang bagyo, ay isahan ang isa pa ngayong buwan ng Agosto. Maging handa tayo dahil nga po kahit mainit ang ating nararanasan na klima o panahon sa umaga hanggang sa tanghali, pagdating ng hapon naman, bumubugso po ang isang malakasan pong pag-uulan. Kaya naman, kung kayo po ilalabas ng hapon o sa gabi, ugaliin pong magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglaang pag-uulan. Mga kaibigan, hindi po tayo nananakot dito, bagkos lagi po ako nagpapaalala sa inyo, ano man ang mangyari, always know the weather before you go para safe. At handa po tayo lagi sa anumang banta ng panahon. Mas maganda na yung nakahanda tayo. Hindi yung kung kailan may super typhoon, may bagyo, saka pa lang tayo magkukumarat na maging ready at maghanda sa ating mga kabahayan. And please mga kaibigan, huwag na huwag kakalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko kayo sa ating mga susunod